Ako po ay isa sa mga kamanggagawa po ninyo dito sa Tansa at ang aking pong assignment ay para sa mga men, sa mga katatayan. Kaya yung mga asawa po ninyo ay i-connect nyo po sa amin para dumami kami. Oo. Ayan. Para dumami kami at mabless po sila sa aming pag-uusap. At alam ko, sa bawat ministry ay ang nasa kalagitnaan po ng bawat ministry ay ang ating Panginoon. Amen? So, yun. So, isa sa lahat po tayo ay pwedeng tumawag sa Panginoon, tama? Amen? Ako kasi ako yung tao na hindi namimilit ng amen eh. Pagka sige lang diretso lang. Tapos ang kasi doon, pag talagang napapa-amen siya, malalaman mo talaga na totoo yung sinasabi mo. Di ba? O yun, Di ba? Hindi ako namimilit ng amen. Pero, yun, dito sa Tansa, meron na kayong, lahat ng uri ng pastoral, meron na kayo. O, meron kayong tama lang, meron mataba, meron payat, matangkad, meron na kayo, di ba? At ako talaga ay, walang ma-open doon, ha? Malusog pala, malusog. Oo, ayan. Ayun. Ako po ay talagang hininog dito sa New Life Tansa. Wala po akong pinanggalingang church. Kumbaga, dito talaga hinango ng Panginoon sa New Life Tansa, no? Oo. At kung ano yung pagtuturo na nakikita niyo, talagang galing sa Tansa yun. Kumbaga, either kay Pastor Edwin, or either kay Pastor Romil, or sa mga iba natin pastor, sila po yung nagtutulak sa akin para magpatuloy sa Panginoon. Sila po yung mentor natin sa Panginoon. Hindi pala sapat na tinawag ka ng Panginoon ay okay na. Hindi pala ganun. Tinawag ka ng Panginoon, pero meron pang proseso na gagawin sa iyo ng Panginoon para magamit ka niya bilang lingkod niya. Ayun. Kailangan po natin tanggapin yon. Amen? Ayun. Hindi ako namimilit ng amen, ha? Ayan. Okay, ang pag-aaralan po natin ay sa Matthew 15:21 to 27. Okay, maganda itong pag-aaralan ho natin ito. Kasi meron dyan nagbabasa doon sa Bible, sa account na yon na nilalagpasan lang siya. Pero meron nakaukit doon na napakahalagang kahulugan ng Matthew 15:21 to 28. At yun ay malalaman natin ngayong gabi. At uuwi po kayo na tuwang-tuwa na na-receive nyo yan. Okay, babasahin po natin sa Matthew 15:21 to 28 sa TPT translation. At wala doon. Dito na lang, sige. Ayaw ko kasi yung muko kasi naka-online tayo eh. Yan. Pero, share dito na lang. So, 21 sabi doon, Then Jesus left there and went into their region to Tyre and Sidon. And suddenly, out came a Canaanite woman from that region and cried out him, saying, Lord, Son of David, have mercy on me. 23. But did not answer her a word. And his disciples came and begged him, saying, Send her away, for she is crying out after us. Medyo pagkakalayo itong kasi wala doon. But 24, but he answered and said, It was not sent to anyone except the lost sheep of the house of Israel. Sabi ng Panginoon. And then, 25, she came and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, It is not right to take the children's bread and throw it in the dogs. Yun, masakit yun, no? "27, she said, True Lord, sabi ng babae, True Lord. Yet the dogs eat crumb which fall from their master's table. Then 28, sabi doon, Jesus answered and said to her,
Woman, your faith is great. It will be to you as you wish. And from the hour, her daughter is healed. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, marami pong salamat sa iyong salita, Panginoon. Lord God, dalangin ko po, Panginoon, na itago mo ako, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon, na ang salita mong ito, Panginoon, ay ma-share, maipahayag ko, Panginoon, sa kanila, Panginoon. Lord God, alam ko po, Panginoon, na itong salitang ito ay galing sa iyo, Lord God, at ang revelation ay nanggagaling sa iyo, Panginoon. Panginoon, dalangin ko po na ikaw, Panginoon, ang tumulong para maipaliwanag kung na maayos sa kanila ang salita mong ito, Lord God. Purihin ka, Panginoon, at ikaw maparangalan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, balik po tayo doon sa una. Nakita po natin doon. Pagka binabasa mo siya, parang wala lang, tapos doon sa dulo, ganun pa na nangyari. Parang ganun, di ba? Pagka binabasa mo siya. Pero balik tayo doon sa dulo. Doon sa 22, simulan natin sa 22. Sabi doon, and suddenly out came in Canaanite woman from the region and cried out him, saying, O Lord, Son of David, have mercy on me. Anong napansin niyo doon? Ang napansin po natin doon, di ba, umiyak siya. Umiyak siya doon. Hinihingi niya yung kagalingan para sa anak niya. Umiyak siya doon. Doon nakita po natin doon, meron siyang pag-amin. Pag-amin sa kanyang sarili. Di ba? Meron siyang pag-amin. Meron siyang pagre-repent. Kasi umiyak siya eh. Tapos doon sa gitna, sabi niya, O Lord, Son of David. Ibig sabihin, na-recognize niya na anak siya ni David. Ibig sabihin, anak siya ni David, mayroong pinangako. Or ito yung manliligtas. Kaya alam ng babae na ito yung manliligtas na tinutukoy. Kaya meron siyang, nilabas niya yung pananampalataya niya doon. Nakita, at doon sa dulo, have mercy on me. Humingi siya ng awa doon. Nakita po natin doon yung kapakumbabaan ng babae. Tama? May kapakumbabaan nakikita ho natin doon. So, pero, sabi sa 23, but he did not answer her a word. Parang dinedman ni Jesus, no? And his disciple came and begged him, saying, send her away, for she is crying out after us. Dinedma siya ni Jesus, tahimik lang siya si Jesus. Parang hindi siya pinapakinggan. Ngayon, dumating pa yung mga disciples ni Jesus, tapos sabi niya, Guro, paalisin mo yan kasi kanina pa umiiyak, sumusunod sa atin. Di ba? Ilan na yon? Si Jesus, saka yung mga disciples niya, pinagtatabuyan siya. Pinagtutulakan siyang palabas doon. Bakit ganon? Bakit ganon? Siguro naging katanungan nyo sa isip ninyo na bakit ganon yung ginagawa ni Jesus doon sa babae, doon sa mga disciples ni Jesus. Siguro magandang balikan natin ang kwento po sa Kanaan. Kasi iyan isang Canaanites, babae sa Kanaan. May kwento kasi sa Kanaan na bakit gano'n lamang ang pagtanggi ni Jesus doon sa babaeng yon. Balikan natin sa Kanaan. Sa Kanaan, sabi po sa uncle ni Pastor Ching, dito, nakiki-uncle na rin akin, sabi noon, yung uncle ni Pastor Ching, sa Kanaan, ang Kanaan ay isang puok na nabanggit sa Biblia na ito ay lupain na ipinangako ng Diyos na ibinigay sa mga Israel. Tama ba? Ayun yung lupang pangako, yung Kanaan. Kaso sabi dito, matatagpuan ito sa silangan at dulo ng dagat ng Mediterranean, kung saan nagtatagpo ang Asia at Europa at Africa. Alam to nila, yung nasa Saudi, alam nila to, kung nasaan yung lugar na yon. So tinawag na Cananeo, yung mga lalaki, Cananeo. At tinawag din na Canaanita, yung mga babae. At batay sa aklat na mababasa po natin sa Genesis, itong mga Cananeo at Canaanita, isang lahing sinumpa ng Diyos. Bakit sila sinumpa, no? Mababasa yan sa Genesis 9:18. Sinumpa si Kanaan. Si Kanaan kasi, yung Kanaan, pangalan ng tao yun. No. Sinumpa si Kanaan. Dahil sa kanyang kasalanan. May kasalanan. At kanyang ama, laban kay Noe. Ano yung kasalanan niya?
na sinumpa doon. So, ayon sa mababasa po natin, ang isang kasalanan doon ay yung si Canaan kasi ay anak ni Ham. Si Ham ay anak ni Noe. Tatlo yun, di ba? Si Sem, Japet, saka si Ham. Pero si Ham ay nakita niya ang kahubaran ni Noe. Kaya yun isa sa mga dahilan doon. Nakita niya yung kahubaran ni Noe doon. Tapos yun sa Canaan, 115 beses na binanggit sa Bible na ang Canaan ay masama. Sumasamba sila sa Diyos-Diyosan sa panahon na yon. At inilalarawan doon na yung mga sexual abuse, meron doon. At yun, marami. Lahat ng kasamaan nasa Canaan. Yun pala yung dahilan kung bakit dinididma ni Jesus yung babae. Sinumpa yung babae. Sinumpa yung Canaan. Kaya sabi niya doon sa 24, pansinin niyo doon. But he answered and said, I was not sent to anyone except the lost sheep of the house of Israel. Ibig niyang sabihin, para lang sa mga pinili ng Diyos si Jesus doon. Para lang sa mga lahi ni Jacob. Mga pinili ng Diyos. At naunawaan ng babae yun. Pero naunawaan ng babae yun. Sabi niya, na lagay niya sa puso na nasa bansang, na hindi siya yung isa sa mga pinili ng Diyos. Isa siya sa mga taong nasa labas. Kung ang mga sinumpa ng Panginoon, isang naituturing na taong nasa labas. Pero hindi siya nagpatinag. Napansin niyo doon? Yung babae doon ay hindi po siya nagpatinag. 25. She came and worshiped Him, saying, the Lord help me. Diba? Hindi siya nagpatinga. Nagpursigi siya sa kanyang pananampalataya. Kaya yun sa atin, 5 days nga, di ba? Pagpupursigi na yun, yung 5 days prayer natin, ano? O, di ba? Hindi tayo nagpatinag na, oy, may gagawin pa ako, may negosyo pa ako. Hindi. Talagang pinursigi natin. Yun, ganun yung pagpupursigi na nakita ng Panginoon doon. So, sinabi niya doon sa una, have mercy of me. Doon sa pangalawa, help me. So, marami siyang sinabi doon kay Jesus. Hindi man lang natinag yung puso ni Jesus. Doon sa sinabi ng iyon. Pero sinabihan ulit siya. At sinabihan pa siya ulit ng mas matindi dyan. Yung 26. Anong sinabi doon sa 26? But he answered and said, it is not right to take the children's bread and throw it the dogs. Biruin mo yan, ihambing ka sa aso. O, diba? Masakit yun. O, yung children na sinasabi niya dyan, yun yung binabanggit dyan, mga anak ni Jacob. Yung mga anak sa Israel. Yung mga children na binabanggit doon. Bakit yung aso ang ginamit doon? Siguro maraming aso noon, no? Hindi naman, di ba? Bakit yung aso ang ginamit ng Panginoon doon? Ang aso, sabi sa Proverbs 26:11, sabi doon, ang aso ay sila yung kumakain, tapos dinudura nila, tapos kinakain ulit. Yung niluwa nila, kinakain ulit. Yun yung aso. Ibig sabihin, pinagsisihan mo na, pero ginawa mo pa ulit. Di ba? Ibig sabihin, gumawa ka ng mabuti, kasi dito, ang ginagawa nila noon, yung pag nagsimba sila sa simbahan, malinis na. Paglabas, pwede na ulit gumawa ng masama. Ganon. Yan yung binabanggit doon. Kaya, sabi sa Proverbs na, as the dog, sa 26:11, as the dog returned to his own vomit, so a fool repeat in his folly. So sila yung ginamit doon, yung aso. Pero ang aso ngayon, mababait na. Lalo na si Million, no? Kuya Homer? Mabait si Million dyan. Mga aso na yun, mababait na. Oo. Yung mga aso, siguro, mga askal yun. Kaya ganon. Oo. So yun ang ginamit na halimbawa ng Panginoon, yung aso.
At kung babasahin pa natin sa ibang part ng Bible, ay makikita po natin doon na ginamit din niya yung mga baboy. Kasi yung baboy ay pagkatapos ng paliguan, babalik din sa putik. Ganon yung ibig sabihin doon. Pero aso yung ginamit niya dito. So sabi sabi dito sa Philippians 3:2 na mag-ingat kayo sa aso. Beware of dogs. Beware of evil workers. Beware of the mutilation. Ibig sabihin, mag-ingat daw po tayo sa mga aso, sa mga asal-aso, sa mga gumagawa ng hindi mabuti. Yung nagbago na pero ano ba yan? Yung gumawa ng mabuti pero babalik pa rin sa dati. Mag-ingat daw po tayo doon. Sabi sa Pahayag 22:15, sila daw ay but outside are dogs and sorcerers and sexual immorality and murderer and adulterers. Whoever loves and the practice of the lie. So sila daw nung nasa labas ng kaharian ng Panginoon. Pero nakita natin doon, kahit ihinambing siya sa aso, nagpatuloy pa rin siya. Dahil meron siyang ibang klaseng pananampalataya sa Panginoon. Ang tanging nasa kanya ay anak ni David, yung naitanim sa utak niya. Anak ni David. Ibig sabihin, meron siyang pananampalataya doon. Meron siyang pinanghawakan. Meron siyang hold on, ika nga, ang ating pinag-uusapan ngayong taon. Meron siyang pinanghawakan. Ano yung pinanghawakan po natin? Ano yung pinanghawakan po natin sa buhay po natin? Marami tayong pwedeng panghawakan sa buhay natin. So yung sinumpa ng Panginoon, napawi ang kanyang sumpa dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Dahil meron siyang ibang klaseng pananampalataya sa Panginoon. Nakita po natin doon sa 27, she said, True Lord. Opo, totoo Panginoon. Inamin niya, totoo na makasalanan kami. Totoo na sinumpa kami. Pero, sabi niya, yet the dog eat the crumbs with the fall from their master table. O, di ba? Napakatalinong sagot yon na napalingon si Jesus doon. Kung baga ayaw niyang pansinin, doon talaga lumingon si Jesus doon sa salitang yon. Na ang mga aso ay may karapatan din sa mga nalalaglag sa hapagkainan ng kanilang mga hari. O, ganun niya binaba yung sarili niya. Di ba? So, tayo, anong pananampalataya natin sa Panginoon na magpapalingon sa Panginoon? Ba? Ano yung ginagawa po natin sa Panginoon na magpapalingon sa Kanya? Sa 28, sabi doon, Jesus answered and said to her, Woman, sabi niya, your faith is great. It will be to you just as you wish. And from that hour, his daughter is healed. Doon sa oras na yon, gumaling yung kanyang anak. Doon sa ginawa niya, pinakita niyang pananampalataya sa Panginoon. Ang aral po sa atin dito ay balik ko yung tanong ko kanina, ano yung ginagawa po natin na makakapagpalingon sa Panginoon? Maaring nakagawa po tayo ng kasalanan, tuluyan na tayong lumayo kasi kinondem tayo ng kaaway. Sabi niya, nag-acquire ka pa naman, ganyan ka. Di, lumayo ka na. Ayaw mo nang magsimba. Pastor ka pa naman, ganyan ka. Ayaw mo na talagang magpastor. Di ba? Di ba? Maraming, at yun yung sinasakyan ng kaaway, yung condemnation. Kung hindi natin alam yung Romans 8:1, wala na, bagsak na tayo. Kasi ang Romans 8:1, no condemnation in Christ Jesus. Walang condemnation ang na kay Kristo. Bakit? Si Kristo na ang nakikita sa puso natin, hindi tayo. Amen? So yun, ano yung doon? So, yung hindi pangkaraniwan, ang magpapalingon sa Panginoon, yung pananampalataya na hindi pangkaraniwan. Ano yung hindi pangkaraniwan na pananampalataya sa Panginoon?
hindi madalas nangyayari, hindi madalas ginagawa. Tama? Yung hindi pangkaraniwan. Ano yung hindi pangkaraniwan sa Panginoon? Ang isa dyan, number 1, persistent faith in the midst of discouragement. Patuloy na pananampalataya sa gitna na panghinaan ka ng loob. Nakikita ba sa atin yon? Na pag tayo ay pinanghinaan ng loob, nagpapatuloy ba tayo or sumusuko tayo? Minsan hindi. Tama ho ba? Yun. Kailangan po natin ipakita sa Panginoon yung pagpapatuloy po natin. Sabi nga sa Biblia, kung sino yung mananatiling matatag ay siya ay maliligtas. Ibig sabihin, persistent yun. Kailangan natin ay manatili, magpatuloy. So, ano ang mga hindi pangkaraniwan kay Lord na mga ginagawa ho natin? Ang hindi pangkaraniwan kay Lord, isa sa mga hindi pangkaraniwan kay Lord, ay yung pagpapatawad. Mahirap magpatawad, di ba? Di ba? Madali ba yon? Mahirap, di ba? Hindi pagkaraniwan yon. Oo. Lalo na pagka ang nakasakit sa iyo, kasalanan niya, tapos ikaw pang lalapit doon. Mahirap yon. Pero pagka sa asawa, ay ikaw nang mauna para walang gulo. Di ba? Yun, mahirap yun. Matapang ako eh. Matapang ako, pero pagdating sa asawa ko, wala na. Wala na. Oo. Kasi dati, pinalaki ako na nanghaharang kami sa mga kalye. Oo, mga nanghaharang kami, tapos susuntukin na. Lalo na pag nililigawan niya yung nililigawan ko, nako, haharangin namin doon. Oo. Napukpukan ng ulo yun. So, doon ako nanggaling eh. May pagdating sa asawa, wala na. Tiklop na. Oo. Ayun, isa yon na hindi pangkaraniwan, yung pagpapatawad. Di ba? Ano pa yung hindi pangkaraniwan? Yung pagmamahal, di ba? Pwede rin yun, di ba? Yung pagmamahal. Halimbawa, sabi ng Panginoon, mahalin mo yung tao na hindi nagmamahal sa'yo. Kaya mo yon? Hindi, di ba? Hindi mo kaya yon. Oh. Ngitian mo yung taong nakasakit sa'yo. Kaya mo yon? Hindi mo kaya yon. Oh. Bigyan mo ng ulam yung tao na nakaaway mo. Oh. Kaya mo yon? Hindi pangkaraniwan, di ba? Yun yung mga, pag nagawa ho natin yun yung magpapalingon sa Panginoon. Amen? Oh, hindi ako namimilit ng amen, ha? Oh, ayun. Isa pa na hindi pagkaraniwan, yung pagpapasensya. Amen? Yung pagpapasensya, di ba? Siya na nga masama, ikaw pang, di ba? Pang susuko. Sa may mga girlfriend dyan, di ba? Boyfriend, di ba? Pero alang-alang sa kapayapaan ng mundo, ikaw nang magpauna, di ba? Di ba? Isa pang hindi pangkaraniwan, yung pagtatrabaho na walang bayad. Di ba? Hindi pangkaraniwan yon. Yung mga nagbo-volunteer dito, walang bayad yan. Hindi pangkaraniwan yon. Oo. Pero magpapalingon sa Panginoon yan. Di ba? Amen? Wala, yun lang yata nagustuhan nyo yun eh. Isa pa. Ang hindi pangkaraniwan. Yung pagbibigay sa Panginoon. Di ba? Yung pagbibigay. Lalo na pagka milyon na. Magkaanong tithes yan? 100,000. Hindi, hatiin natin yan kasi di ba? Hirap yun, di ba? Yung pagbibigay sa Panginoon. Mapapalingon talaga ang Panginoon pag nagawa mo yun. Pag naging tapat ka sa pagbibigay, mapapalingon ang Panginoon tayo. At pag napalingon ang Panginoon, mangyari sa atin yung verse 28. Di ba? Sasagutin ng Panginoon kung ano yung mga panalangin ho natin sa buhay natin. Amen? So, ang number 2 natin ay
doon, nakita natin doon sa babae ay na magpapalingon sa Panginoon, yung humility as a virtue. Tama? Yung pagpapakumbaba, yung kapakumbabaan niya, napalingon ang Panginoon doon. Bakit? Yung mga nalalaglag sa lupa ay parang binaba niya ang sarili niya. Meron akong karapatan doon. Hindi niya nilagay yung sarili niya na mataas doon, kundi binaba niya yung sarili niya doon. Nakita ng Panginoon yun, nung kabutihan na yun na ginawa ng babae. Kaya binigay ng Panginoon yung ninanais ng babae. So, nakita natin doon, lumuhod siya sa harap ng Panginoon. Hindi lang yung sinabi niya, meron siyang aksyon na ginawa. Lumuhod siya sa harapan ng Panginoon. Bukod pa doon sa sinabi niya, lumuhod pa siya. So, yun yung mga bagay na isa sa mga magpapalingon sa Panginoon, yung pagpapakumbaba ho natin. Pagka na-trigger yung ego natin, tayo ba ay nagpapakumbaba? Di ba? Minsan hindi. Kasi, minsan, ang hindi papakumbaba, yung alam ko na yan. Ba't tinuturo pa sa akin yan? Ano yan? Napag-aralan ko na yan. Ano bang natapos yan? Ay, si ano lang pala taga-babuyan yan. Wala. Oo. Di ba? Ganon. Nagpapatawa lang ako kasi tinutulukan niyo na ako eh. Oo. Kasi na. Amen? Amen? Oy, yan na. Hindi ko hiningi yan, ha? Hindi ko hiningi yan, ha? Oo. Ha? Kusang loob na binigay niyo yung amen niyo, okay? Mapapalingon si Lord dyan sa amen niyo. Amen. Ha? So, nakita po natin doon yung determinasyon ng babae. Yung pambihirang paniniwala niya. Yeah? At hinamon tayong yakapin o hinamon tayong gayahin yung ginawa ng babaeng yon. Nakita natin yung kapakumbabaan niya, yung determinasyon niya, at yung sinasabi niya ay nagpatibok sa puso ng ating Panginoong Jesus. Amen? At yun na makikita natin doon sa verse 25 to 26. Then she came and worshiped Him, saying, "The Lord help me." So lumuhod siya doon, nagpapakita ng kanyang kapakumbabaan. But He answered said, "It is not right to take the children's bread and throw it in the dogs." Nakita natin doon, na kahit ganun yung sinabi, nagpatuloy pa rin siya. So, number 3 natin ay kailangan po na magpapalingon sa Panginoon na expressing faith through word and deeds. Express natin yung pananampalataya ho natin sa salita at sa gawa. Ang pananampalataya na walang gawa, patay. Ang patay, hindi nagalaw. Hindi siya nag-exist. Kahit anong tadyak mo, pagpatay na, wala na. Oo. Kaya ang magpapatunay na ikaw, baliktarin mo lang yun. Ang magpapatunay na ikaw ay nananampalataya, merong gawa. Kung walang gawa, hindi ka nananampalataya. Anong gawa? Pag sabi ng Panginoon sa iyo, pa-check up ka na. Hindi, Lord, dito lang ako. Walang gawa yon. Kailangan po natin ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At kailangan po natin yung gawa. Tayo ay, ang Panginoon, nakasubaybay po sa atin. Tinitingnan niya kung paano tayo manampalataya sa Kanya. At ang nagpapatunay na tayo ay sumusunod sa Kanya ay yung gawa. Ang nagpapatunay na nakikinig po kayo sa tinuturo ho ng mga pastor dito, ginagawa ho ninyo. Amen? Yun. So, nakita natin doon, napakaliwanag, malinaw na ipinahayag ang kanyang mga salita. Ang lilim ng kanyang paniniwala, nakita natin doon. Itinuro nito sa atin ang tunay na pananampalataya at higit pa sa katahimikan. Nangangailangan ito ng vocal affirmation, ng declaration. Higit sa mahalaga, ang kulang sa action. Yun ang sabi niya dito. And she said, sabi doon, "True Lord," doon sa 27, "Yet the dog eat and crumbs, which fall from their master and table."
So, totoo. Doon sa sinabi niya, totoo po, Panginoon. May pag-amin na siya ulit doon. Inamin na niya. Totoo po. Biruin mo, sabihin mo, hindi po totoo, Lord. Oo nga, lagi akong nagsisimba eh. Ganun. Hindi. Inamin niya talaga. Totoo po, Panginoon, na sila ay sinumpa, sila ay makasalanan sa lahi nila, pero meron silang karapatan sa mga nalalaglag sa hapagkainan ng hari. Ibig sabihin, nagpapatunay na yung pananampalataya niya ay kakaiba, kahanga-hanga ang kanyang pananampalataya. Ang isa na gusto pa ng Diyos, marking, sabi doon, alam natin ang pangako ng Diyos, di ba? Alam natin yon. Yung pinanghawakan ng babae, anak ni David. Sa atin, ano yung panghawakan natin? Pangako ng Diyos, tama? Alam natin na meron dyan, sabi ni aking mentor, Pastor Cheng, na 8,810 na promise ni Lord. Di ba? Yun, nag-amen Doon sa 8,000 na yun, meron ka bang pinanghahawakan doon? Meron ka bang kinakapitan doon? Na promise ng Panginoon? Na yun yung magpapalingon sa Panginoon? Na yun yung diyan ka titingnan ng Panginoon sa 8,000 na promise ng Panginoon na yun. Yung isa sa mga promise niya, di ba? Ang pagkalahatang promise niya is sa everlasting life. Di ba? Promise niya yun sa atin. Ang habang buhay ng pagkabuhay. Pangako ng Diyos yun sa atin. Yung pagpapala niya, pangako rin niya sa atin yun. Marami ang pangako ng Panginoon. Pag tayo ay kinakapos, Psalms 23. Di ba? The Lord is my shepherd, I shall not want. Yan yung mga pangako ng Panginoon. Dapat, alam na ho natin ang pangako ng Panginoon na yun yung panghahawakan po natin para magpatuloy po tayo sa buhay natin. Amen? So yun, patuloy po tayo at gayahin natin. Kung tayo ay katulad ng babaeng yun na Canaanite woman, ay ipakita natin sa Panginoon yung pagtitiwala ho natin. Nakagawa man tayo ng masama sa Panginoon, babalik pa rin tayo. The more na lumalayo po tayo, the more na kinukonek po natin yung sarili natin sa Panginoon. Amen? Hebreo 11:6, at dito na ako magtatapos sa Hebreo. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya. Amen? Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalataya na may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Amen? Kailangan magtiwala tayo sa Diyos. Ang pagtitiwala sa Diyos, hindi lang sa salita, hindi lang sa narinig. Meron kang ipinapakitang nagtitiwala ka nga sa Diyos. Merong kalakip na gawa yung pananampalataya mo na yun ang nagpapakitang nagtitiwala ka sa Diyos. Amen? So maaari po tayong umunlad at magkaroon ng kahangahangang pananampalataya, magkaroon ng puso ng karunungan, pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. At ito ay kailangan ipamuhay natin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Amen? Okay po, tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Glory to God. Oh, hallelujah. Father God, salamat po, Panginoon. Sa salita mo, Panginoon, na pinahayag mo sa gabing ito, Lord God. Panginoon, ina-assume po namin na yung salitang ito ay nagmumula sa iyo, Lord God. Ako, Panginoon, ang ginamit mo sa vessels, Father God, to iparating sa kanila, Panginoon, ang iyong salita, Lord God. Dalangin ko po, Panginoon, na ikaw ang mag-alaga sa kanilang mga puso ng salitang ito, Lord God. Panginoon, sabi mo sa iyong salita, ang may pandinig ay dapat makinig, Lord God. Panginoon,
Dalangin ko, Panginoon, na ang salita mong ito ay magbubunga sa kanilang mga buhay, Lord God. Manatili sa kanilang mga puso, Lord God. Gabayan mo po kami, Panginoon, at ikaw ang magbigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, Lord God. Pag-isahin mo kami, Panginoon, sa isang diwa, isang puso, Lord God, na malakaran po namin, Panginoon, ang vision na inalagay mo sa puso ng bawat isa, Lord God, dito sa New Life Tanza. Pare God, salamat po. Ikaw maparangalan sa lahat naming ginagawa at ikaw mapapurihan, Lord God. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen.